Hello mga loves! Kumusta po kayo? Magluluto po pala tayo ngayon ng ulam na napanood ko po sa YouTube. Matagal ko na po pala itong napanood sa YouTube mga loves, kaya ang sabi ko po kay mama ay gawin po namin ito. At ngayon nga lang po pala namin ito maluluto. Susubukan nga po namin kung masarap po talaga. Nagbitak nga lang po pala ako ng 5 itlog mga loves. At naglagay din po pala kami ng paminta dito. Tapos, pinrito po namin ito ni mama sa mahinang apoy lang po. At nung naluto na nga din po pala itong kabila, ay pwede na rin po itong baligtagin. Hindi nga po perfect ang pagkabaligtad namin ni mama dito. Nahiwa nga po siya mga loves, dapat hindi po ito nahihiwa. Kaya nung naluto na po ito, sinali na po namin ito sa isang plato. Tapos, hiwa-hiwain ko lang po ito mga loves ng sakto sa hiwa. Kaya lang hindi po nasunod ang hiwa po sana namin ni mama. Hindi po kasi perfect yung pagkabaligtad nito. At pagkatapos ko na nga po palang hiwa-hiwain yung itlog, ay isusunod ko naman pong gawin ito pong second step. O English po yun mga loves ha. Maglalagay nga lang po pala ako dito sa bowl ng 3 kutsarang harina at 3 kutsarang cornstarch. Tapos, maglalagay din po ako mga loves ng breadings. Ito nga po ang pampabango at pampasarap dito sa lulutuin namin ni mama. At nilagyan ko din po pala ito ng paminta mga kalabs. Tapos, naglagay din po ako ng konting asin lang po. Pagkatapos, ay ihalo-halo ko na nga po pala ito ng mabuti para po maghalo-halo po yung mga ingredients na nilagay ko. At sa isang bowl naman po mga kalabs, ay maghihiwalay nga lang po ako dito ng 3 kutsara. Tapos, maglalagay lang din po ako dito ng 1 pirasong itlog. At maglalagay din po pala ako dito ng tubig. Yung saktong templa lang po mga kalabs, hindi po masyadong malapot at hindi rin po masyadong matubig. Tapos, ay ihalo-halo na lang din po natin ito para po mag-mix-mix po ng mabuti. At pagkatapos ko po pala itong na-mix-mix mga labs, ay kukuha na po tayo sa itlog na hiniwa-hiwa ko po kanina. At dito ko po pala muna isasaw-saw sa ginawa ko pong itlog na may tubig kanina. Tapos ay ililipat ko rin po sa harina. Dapat daw po malagyan daw po ng harina ito pong buo. At 2 beses ko nga rin po pala ito pong ginagawa. Binabalik ko nga lang po dito mga labs, tapos ibabalik ko din po sa harina. Para daw po mas makapal-kapal. Dahan-dahan nga lang po pala ako sa paghahawak mga labs. Dahil feeling ko po ay madudurog po itong itlog. At pangit naman na po itong iprito kapag po durog na. At tuloy-tuloy nga lang po palang pagkukot mga labs hanggang po sa matapos ko po lahat ito pong itlog. Naku nga po mga labs, sana po ay maganda po yung kalabasan ng ginagawa po namin ni mama. Ini-imagine ko na nga po pala kung ano pong magiging itsura at lasa nito. At pagkatapos ko na po palang na-coat yung mga itlog mga labs, ay nagpainit na po ako ng mantika. Nung mainit na po yung mantika, ay isa-isa ko na pong ilalagay yung mga itlog. Mahinang apoy lang din po pala ang gamit ko mga kalabs para po hindi masyadong masunog. Tignan nyo naman po yung pagkahiwa-hiwa ng mga itlog mga labs, hindi nga po pantay-pantay. Pero sabi po ni mama ay okay na lang din daw po ito dahil first time lang naman daw po namin itong ginawa. Siguro naman daw po sa susunod na magluto po kami ng ganito ay mape-perfect na po ang paghihiwa ng itlog. Napakabango na nga po pala nito mga labs nung nagsimula na po akong magprito. Tignan niya naman po yung itsura niya na mga kalabs. At nagmumukha na nga po siyang fried chicken. At binabaligtad ko na nga din po pala ito dahil luto na po yung kabila. Sabi ko nga po kay mama parang fried chicken po talaga ito pong piniprito namin. Napakabango po kasi ng amoy at amoy fried chicken nga po mga kalabs. O di po ba, akala nyo nga po talaga ay fried chicken? Hindi nga lang po pantay-pantay ang hiwa. At nung naluto na nga po pala ito ay isasalin ko na po ito sa plato. At excited na nga po akong tikman mga kalabs. At sinunod ko na nga din po palang pinrito yung iba pa pong natira. At sa wakas ay naprito ko na nga din po pala ito lahat mga kalabs. Akala nga po ni kuya ay fried chicken po itong piniprito namin. It's a prank kuya, akala mo lang po yun. At dahil hindi na nga po ako makapaghintay kung ano po talaga yung lasa, ay naghanda na po pala ako ng sausawan ko pong ketchup. At legit nga po mga kalabs, sobrang sarap. Kulang na nga lang po ay kanin. Maski nga po si kuya ay nagustuhan niya din po yung pagkaluto nito. At nasarap
po siya sa lasa ng pinrito po namin ni Mama. At malutong-lutong nga din po ito. Uubusin ko na nga lang po itong isang kinain ko at kakain na rin po kami ng kanin mga loves. Kain na rin po kayo mga ka-loves. Yun lang po mga loves. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.